all the answers. Bakit sumasabog ang tubig sa lupa? Ano ang pinakamalalim na canyon sa buong mundo? Kaya mo bang tumalon sa tuktok ng building o kayang bundok? At mukhang di na tayo magkikita. Subukan ko kaya mula sa puno punta. Lumalon ng nakakalakas. Kapag may crush ka sa isang lalaki, damdamin ay nag-iinit like summer. Alam na ang aking damdamin. Oh my pumpkin, nandyan ka pala, ang aking pumpkin. Never ever thought that I would find you swimming there. As if I saw a mermaid that suddenly appeared. I was stunned and my eyes were open wide. Oh my pumpkin, my special someone. Please take a look at me, even only for a moment. Only you can do. A simple way between us is what I wanna do. Yes, it's just what I've been dreaming of. Ikaw nga, ikaw ang pumpkin ka. Geyser sa buong mundo? A. 100, B. 1,000, or C. 10,000? Ang mga geyser, tulad ng mga bulkan, ay hindi permanenteng geological feature. Pwede silang mabuo, matulog o masira depende sa pagsabay-sabay ng mga kondisyon sa pagkabuo nila. Sa ngayon, nasa B. 1,000 geyser sa planeta. Karamihan sa mga ito ay nasa paligid ng mga aktibong bulkan at kumukuha ng init mula sa magma sa ilalim ng lupa. At kalahati ng mga ito ay matatagpuan sa loob ng Yellowstone National Park ng Wyoming na may pinakamalaking tumpok ng mga geyser sa mundo. May dalawang uri ng geyser, steam-driven at cold water-driven. Bihira lang ang mga cold water geyser. Umaasa ito sa build-up ng carbon dioxide para makabuo ng mga fountain ng tubig na lumalabas sa lupa. Ang tubig na puno ng carbon dioxide ay naiipon sa ilalim ng lupa na tinatawag na aquifers. Ang tubig na to ay naglalaman ng bubbly gas at puputok to kapag napitak ang layer ng bato sa itaas ng aquifer sa pamamagitan ng natural na paraan o sa pagbutas ng mga tao. Sa Amerika, ang mga geyser na ito ay makikita sa Saratoga Springs, New York o Crystal Geyser sa Utah. Mayroon ding 3 sa Germany, 2 sa Slovakia at 1 sa Brazil. Ang steam geysers naman ang karaniwan nating nakikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para mabuo ang steam geyser, kailangan maipon ang tubig sa ilalim ng lupa. Ang tubig na to ay kadalasang makikita 7,000 feet sa ilalim ng earth at dumadaloy sa pagitan ng mga bato na kayang sumipsip ng tubig. Ang mga mababaw na reservoir ay pinapainit ng magma na dumadaloy sa ilalim ng mga bato. Ito ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga geyser malapit sa bulkan dahil sa init mula sa ilalim ng lupa. Kapag kumulo na ang tubig, nagkakaroon ng steam. Dahil dito, tumataas ang pressure hanggang sa kailangan na itong pumutok. Ang tubig at steam ay sumasabog sa surface vent na gumagawa ng isang nakakabilib na hydrothermal explosion. Wow! Tumatagal ang pagsilip nito ng ilang segundo o ilang minuto. Hihinto lang ito kapag nag-normalize na ang pressure o naubos na ang tubig. Pagkatapos ay magsisimula ulit ang proseso nito. Isa sa mga pinakasikat na geyser ay ang Old Faithful sa Yellowstone National Park. Ang mga interval ng pagsabog ay mas tumagal sa paglipas ng mga taon, kasunod ng serye ng mga lindol. Ang Old Faithful ay sumasabog sa pagitan ng bawat 60 hanggang 110 minutes.
Ang tubig sa ilalim ng Old Faithful ay umiinit hanggang 244 degrees Fahrenheit bago sumabog sa taas na 180 feet. Pero hindi ito ang pinakamataas. Ang titulong yun ay hawak ng Steamboat Geyser na makikita din sa Yellowstone at kayang sumirit ang tubig sa taas na 300 feet. Wow! Lahat ng bagay na bumibitak sa crust ng Earth ay maaaring pumatay ng mga geyser, mga lindol, tectonic movement, at kahit ang paghukay ng mga tao sa lupa. Ang mga geyser ay hindi forever. Kaya i-enjoy na natin habang nandyan sila. I believe. Ito ang Grand Canyon. Ang napakalaking canyon nito ay makikita sa Arizona at nabuo nakalipas na 6 million years. Pero ayon sa mga eksperto, nagsimula ito bilang mas maliliit na canyon, 65 million years bago pa yun. Ang mga geological activity tulad ng tectonic movement at erosion mula sa Colorado River ay naging bahagi ng paglaki ng dating maliliit na mga canyon. Ang laki-laki-laki! Hirap maintindihan ang laki ng canyon kung titingnan lang sa mga picture o kahit na tumayo ka sa harap nito. Ang Grand Canyon ay may laking 1,904 square miles. Mas malaki pa sa state ng Rhode Island sa Amerika. Medyo makitid lang ito dahil 18 miles lang ang lapad nito at 277 miles ang haba. It's trivia time! True or false? Ang Grand Canyon ba ang pinakamalalim na canyon sa mundo? Ang Grand Canyon ay ang pinakamahabang canyon sa mundo at ito ang pangalawang pinaka-binibisitang national park sa United States, kasunod ng Great Smoky Mountains. Ang pinakamalalim na canyon ay ang Yarlung Sangpo Grand Canyon sa Tibet. Mas malalim ito ng halos 2 miles kaysa sa Grand Canyon. Hindi man top 1 ang Grand Canyon sa listahan ng pinaka-nakakakita rin ito. Malaki nito, kaya nitong kontrolin ang panahon. Paano po? Nasa 2,000 feet ang taas at hanggang 8,000 feet naman ang lapad ng dito. Malaki ang pagkakaiba ng temperature dito. Mas mainit ng 33 degrees sa ibaba kaysa sa itaas. Ang Sutai Village sa base ng canyon ay makikita sa Havas Sutai Indian Reservation. Ang ganda! 208 na tao lang nakatira dito at nakakatuwa kasi gumagamit pa rin sila ng packing para tumanggap ng sulat. Ang canyon ay naging tahanan at sagradong lugar sa nakalipas na 10,000 years para sa 11 contemporary Native American tribes na naging bahagi ng mahabang kasaysayan nito. Katulad nito, ang mga hayop na bighorn sheep, California condors, at little Gila monster lizards na nakatira sa canyon libo-libong taon na. May dinosaurs po ba dito noon? Wala. Pero maraming mga sinaunang marine fossils na nagmula 1.2 billion years ago pa na makikita dito. Nauna pang nawala ang mga dinosaurs 65 million years ago. Hindi pa buo nung time na yun ang Grand Canyon, kaya ang kanilang mga fossil ay hindi makikita dito. Naisip niyo ba kung paano nakunan ng video ang mga ito? Ang ganda! Effort talaga para lang makita ang mga nakakabilib na landmarks na to. Wow! Kung iniisip niyo na eroplano o drone ang ginamit, aba, tama kayo. Pero minsan, may ilang matatapang na gustong maging hands-on sa pagbuha nito. Siguro narinig niyo na ang skydiving. Isang taong tumatalon mula sa eroplano pababa sa lupa gamit ang parachute. Pero alam niyo rin ba na may ilang tao na mas gustong tumalon mula sa mga nakatayong bagay? Wow! Ang tawag dito ay base jumping. Ang tatapang naman nila, grabe! Daang-daang taon na nag-experiment ang mga tao sa parachute jumping. Pero ang unang pagtalon para sa base ay noong 1966 nang tumalon sina Michael Phelps at Brian Schubert mula sa bangin ng El Capitan sa Yosemite National Park. Ang acronym na BASE ay galing sa mga jumper at filmmaker na kumuha ng video sa El Capitan gamit ang isang bagong free fall tracking technique. Ang ibig sabihin ng BASE ay B, building, A, antenna, S, spans, at E, earth. Kasama ang bangin at canyon kung saan tumatalon ang mga parachutists. Pagkatapos ng unang pag-film sa El Capitan noong 1978, nagkaroon na ng paulit-ulit na pagtalon dito bilang libangan. Imbis na pang-stunt lang sa pelikula, ay naging extreme sport ang base jumping. Noong panahong ito, ang pwede lang gamitin ay ang mga variation ng modified skydiving gear.
isang main at isang reserba. Ang mga modification ay madalas na nauuwi sa mga malfunctions. Kaya naimbento ang mga gear para sa base jumping na bagay sa mas mababang altitude. Ang base jumping gear ay may isang parachute lang. Mas malaki at may mga vent na tumutulong sa pag-deploy ng parachute sa lower airspeed. Sa nakalipas na mga taon, nabago ang mga lumabas na base gear. Sa halip na mag-pack o mag-deploy ng parachute, ang mga jumper ay nagsusuot ng mga wingsuit. Ang wingsuit ay tumutulong para mag-glide sa malayong distansya. Tulad ng paglipat ng puno ng mga flying squirrel at sugar glider. May dalawang klaseng base jump, high jump at low jump. At nakakategorize ito base kung saan tumatalon ang parachuter. Ang base jumping community ay bumuo ng award system para ma-highlight ang iba't ibang bagay at ang mga taong tumatalon. Pag ang isang jumper ay sumakses sa pagtalon mula sa isang gusali, antena, span, at sa earth mismo, pwede silang mag-apply para sa base number ayon sa kanilang achievement. Sina Phil Smith at Phil Mayfield, dalawa sa original na grupo mula 1978, ay nakumpleto ang lahat ng 4 na kategorya katapos tumalon mula sa isang skyscraper sa Houston. Ginawaran sila ng base number 1 at base number 2. Mula noon, may 2,000 numbers ng in-award sa mga base jumpers. Meron pang ibang award, the night base number, para sa mga nakakumpleto ng 4 unique jumps sa gabi. Ilan lang to sa mga nakakabilib na tamang impormasyon sa tulong ng All the Answers. I believe.